So, mga dahilan ng isang lalaki kung bakit kaya kanyang tiisin na hindi siya mag-message sa iyo. Okay? Ito palagi yung itinatanong mo sa isip mo, sa sarili mo, kung bakit natitiis ka niya. Pero ikaw, hindi mo siya kayang tiisin. Hindi mo kayang tiisin na hindi mag-message sa kanya. Oo, siguro dahil mahal mo siya, siguro dahil ganun ang kalalim ang pag-ibig mo sa kanya, pero hanggang ngayon, nagtatanong ka pa rin sa sarili mo kung bakit ikaw tinitiis niya o nakukuha niyang magtiis na hindi kanya i-message. Ngayon, sa video ito mga kamamay, ipapaliwanag ko sa inyo ang mga dahilan kung bakit nakakaya o kinakaya ng isang lalaki na hindi siya magparamdam o hindi siya mag-message sa iyo. Alam ko, excited ka na? Dahil exciting ang ating magiging topic na ito, bago natin simulan yan mga kamamay, isa lang palagi ang sinasabi ko sa inyo, if ever na gusto nyo at nagugustuhan nyo ang ating mga ini-upload na video, wala naman tong bayad, just click the subscribe button, notification bell, and syempre, i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaaring makatulong sa buhay pag-ibig mo. So kung handa ka na at nakapag-subscribe ka na, maraming salamat sa iyo at simulan na natin ang topic natin ngayong araw na to. So ano nga ba yung mga pangunahing dahilan kung bakit natitiis o kinakaya ng isang lalaki na hindi magparamdam o hindi mag-message sa iyo? So number 1, dahil meron siyang mga problemang pinagdadaanan. Okay? So akala mo lang yung problema nyo lang dalawa ang dahilan kung bakit natitiis ka niya. Ang hindi mo alam mga kamamay, meron siyang pansarili o sariling problema na pinagdadaanan o kinakaharap kung bakit hindi kanya i-message. Okay? Akala mo yung inyong problema lang, akala mo dahil lamang sa nagawa mo sa kanya, pero meron pa palang ibang dahilan. Yun yung kanyang pansariling problema. Anong ibig mo sabihin kamamay na pansariling problema? Ibig sabihin, meron siyang kinikimkim na sarili niyang problema. It's either sa kanyang pamilya, sa kanyang kapatid, o sa kanyang kamag-anak, o kung ano pa mang private na problema. Okay, bukod dyan sa inyong problema mag-asawa, mag-jowa, meron pang bukod na mas mabigat na problema. Kaya ganun na lamang siya nagtitiis na hindi magparamdam sa iyo. Okay? So medyo mabigat yung kanyang pinagdadaanan, hindi biro, kaya hindi ka na niya isinasali pa doon sa kanyang isa pang problema. At ang kanyang ginagawa na lamang ay hindi magparamdam sa iyo para kahit papaano mas mauna niyang lutasin o solusyonan yung kanyang pansariling problema. At huwag kang mag-alala. Pag natapos yun mga kamamay, possible. Maaari kanyang i-message na, maaari kanyang harapin na, o maaari na kayong mag-usap kapag katapos na yung isang problema na kanyang kinakaharap. Pero sa ngayon mga kamamay, kalimitan, okay, kung bakit hindi nagme-message sa iyo ang isang lalaki dahil meron siyang pansariling problema na kinakaharap. Kaya ang sa akin lamang dito, hayaan nyo muna siya, huwag nyo muna siyang paghanapan, huwag nyo muna siyang kulitin. Darating din ang panahon mga kamamay na siya na mismo ang kusang kokontak sa iyo, siya na mismo ang kusang magpaparamdam sa iyo at magpapaliwanag ng lahat. Kaya mga kamamay, sa ngayon, kung bakit hindi nagpaparamdam ang isang lalaki, possible, meron siyang malaking problema o meron siyang pansariling problemang kinakaharap. So number 2, dahil sa palagi na lang kayong nagtatalo. Oo, nagtalo kayo nung huli kayong nag-usap kung bakit kayo ay nagkahiwalay, kung bakit kayo ay hindi nagpapansinan, kung bakit kayo ay wala na ngayong paramdaman. Dahil sa nagtatalo kayo palagi. At ang iniiwasan niya kung bakit natitiis kanyang hindi mag-message is dahil baka mauwi lang lagi sa pagtatalo. Kaysa mag-away lang kayo na mag-away, walang pupuntahan ang inyong mga laway, pinipili na lang niya na manahimik. Pinipili na lamang niya na hindi ka i-message. Dahil nga sa palagi kayong nagtatalo, wala ni isa sa inyo magbigay. Wala ni isa sa inyo ang magbaba ng pride. Kaya ang isang lalaki ay pinipili na rin tiisin ka o hindi magparamdam sa'yo dahil nga palagi kayong nag-aaway, palagi kayong nagtatalo. Pero kung ikaw, nagsisi ka na sa mga bagay na nagawa mo, nagsisi ka na sa mga bagay na nasabi mo, well, sabihin mo sa kanya yon. I-open up mo sa kanya yon. Baka kasi mamaya ang akala niya, kapag magme-message ka sa kanya, aawayin mo lang palagi. Magtatalo lang kayo palagi. So it's better kung gusto mo na maging okay kayo,
ikaw na yung mag-first move. Sabihin mo sa kanya na okay na sa iyo ang lahat, tanggap mo na. Okay? Kasi nga, yun ang isang dahilan kung bakit hindi siya nagme-message sa iyo, hindi nagpaparamdam sa iyo. Dahil nga, baka magtalo lang o mag-away kayo. Alright? So next, dahil sa gusto niya munang mapag-isa. Okay? So sa dami nga ng inyong pinagdaanan, sa daming mabibigat na problema, sa dami ng mabibigat na pasanin, okay? So pinipili niya lang munang mapag-isa. Ika nga mas mabuti munang huminga, magpalamig sa mga nangyayari. Baka pati ikaw ay nagiging problematic na rin. Kaya ang ginagawa niya nagpapahinga lang muna siya, o mas mabuti na magkahiwalay muna kayo, o baka mas mabuti na hindi muna kayo mag-usap para makapag-isip, makapagpalamig, manumbalik ulit yung dating pag-iisip ninyo pagdating sa isang relasyon. Baka kasi mamaya dahil nga sa magulo na ang lahat, pati yung relasyon ninyo naaapektuhan. Kaya hindi siya nagpaparamdam, gusto niya munang mapag-isa. Okay? Ayaw niya muna ng maraming isipin, maraming intindihin, kaya hindi siya nagpaparamdam sa iyo. So possible pwedeng gusto niyang mapag-isa kung bakit hindi siya nagpaparamdam sa iyo. Okay? So next, dahil sa nawala na yung gana niya sa iyo. Oo mga kamamay, possible ito rin yung isang dahilan kung bakit hindi niya nagpaparamdam sa iyo, o bakit natitiis na niya na hindi ka i-message. Dahil nawala na yung gana niya sa iyo at sa inyong relasyon. Bakit? Kasi nga, sa dami ng taon na lumipas, puro problema, puro pasakit na lamang, puro awayan, puro bangayan, puro sakitan na lamang ang nangyayari sa inyong relasyon. Tipong parang mas matimbang na lang palagi ang lungkot kaysa sa saya. Kung bakit ang isang lalaki ay nakakapagtiis na hindi ka i-message dahil sa marami ng cruelties, maraming lungkot na lamang. Okay? So kapag ganyan, naumay na siya, nawala na yung gana, nawala na yung spark. Okay? Alam niyo ba yun mga kamamay, kapag yung tipong hindi ka na masaya kapag nakikita mo siya, hindi ka na inspired kapag nakikita mo siya, so, possible mangyari yon kapag palagi kayong nag-aaway, kapag palagi kayong bangayan. Nangyayari po talaga yung mga kamamay sa isang relasyon. Nawawala yung pag-ibig, nawawala yung gana, nawawala yung init, yung spark. Possible yan. Kaya mangyari mga kamamay, kung ayaw nyong mawala ang pag-ibig, ayaw nyong magkasira ang inyong relasyon, kailangan pag-ibig, pagmamahalan, at isuko nyo ang inyong pride sa bawat isa para sa ganon. Okay, i-accept ninyo ang bawat meron sa inyo. Okay? So, kailangan hindi mawala yung gana, kailangan mahalin nyo pa rin, kailangan ibaba ninyo ang inyong sariling pride para sa isa't isa. Sinasabi ko yan mga kamamay. Napakahalaga po na ibaba nyo ang inyong pride para sa inyong mga minamahal kung talagang mahal ninyo. Kasi kung magpapataasan kayo ng pride, sigurado ako sa bandang huli, parehas kayong luluha, parehas kayong magkakahiwalay, walang patutunguhan ng inyong relasyon kapag ganyan. Okay? So next, dahil meron na siyang iba. Okay? So masakit mang isipin mga kamamay, masakit mang alalahanin, pero pwede rin na maging dahilan ito kung bakit natitiis ka na ng isang lalaki na hindi i-message, na hindi replyan. Siguro meron na siyang ibang pinagkakaabalahan, meron ng ibang babaeng nagbibigay ng ngiti sa kanyang labi. Okay? So, possible po yan kasi nga naumay na siya sa iyo, kasi nga puro problema na lamang ang ibinibigay mo, puro katoksika na lamang, naumay na rin ng isang lalaki sa inyong relasyon kapag ganyan. Sa halip na ayusin ang gusot, sa halip na plantsahin kung ano man yung mga buhol ng inyong relasyon, mas pinili na lang niyang lagutin yung mga sinulid na inyong pinatibay. Okay? Dala ng panahon. Pero, tandaan niyo mga kamamay, okay? Sa bawat naging relasyon ninyo, tandaan niyo yung mga bagay-bagay na naging sanhi kung bakit nagkahiwalay kayo, kung bakit hindi kayo nagkaintindihan. Maging aral sana sa inyo kung ano man yung mga bagay-bagay na hindi mo dapat gawin pag kayo ay nasa relasyon. Okay? So, hindi naman pag sinabing pumasok kayo sa isang relasyon, naging jowa niyo siya o naging jowa kayo, kayo na talaga. Meron talagang instances na hindi kayo magkakasundo or masasagad ang pasensya ng bawat isa, o kaya kung bakit sila ay titingin sa iba, kasi nga paulit-ulit na lamang yung sakripisyo na ginagawa ng isa okay sa inyong relasyon. Tapos yung isa naman,
kahit na anong sabihin ng isa, hindi naman talaga nagigising o hindi nagbabago, possible talaga na ipagpalit kayo or maghanap siya ng iba. Kaya bilang isang dumaan sa isang relasyon na kagaya nito, maging silbing aral sa susunod na pinto ng relasyon na inyong papasukin. Okay? So ilan lang yan mga kamamay sa mga bagay na kailangan yung tandaan kung bakit ang isang lalaki ay hindi nagpaparamdam o natitiis ng isang lalaki na hindi ka replyan o hindi mag-message sa iyo. So for more video and love advice na kagaya nito, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na po pwede kong ituro sa inyo. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.